Airsoft, good day mga kabigman. Grabe mga Airsoft, napakainit na hapon ngayon, no? Sumosobra na yung init. Grabe yung init sa labas. Kaya palaging payo ng inyong lingkod, mag-ingat, okay? Drink plenty of water para makaligtas tayo sa heat stroke. Update ko lang kayo, no, nung nakaraan, meron akong nanganak kasi yung mga papi namin, no. So yung mga papi namin, merong isang muntik na ma-heat stroke. Ganun pala yon, no. Yung senyales ng pag-heat stroke nila is nanginginig, no. Nanginginig para siya nagsi-seizure. Akala nga namin nung una may distemper eh. Meron kaming inaalagaan ngayon, sila Ma'am Sally, sila Shane, yung mga staff namin, merong inaalagaan na Sham, no, na exotic bully, okay? Yun, muntik na may stroke, nanginig, nagsuka, dumumi, no, dumumi. Buti na lang nahabol, no. So binanyusan namin ng malamig na bimpo, no, okay? So, buti na habol, okay na siya, malakas na ulit, makulit na ulit, okay? Mga Airsoft, hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Before anything else, I would like to say, advance happy birthday to Ken Patrick Kimpo. Bali, ano to, ka-Airsoft, ka-bonsai, no? Nagulat ako kasi when I check his profile, which hindi ko naman laging or madalas na ginagawa, no? Na chine-check lahat ng profile ng aming mga client, ng aming mga buyer. All of a sudden, bigla lang ako nahiwag na para na intriga, no? Chinek yung profile niya, nagulat ako. Ang dami namin mutual friends sa bonsai world, no, dito sa Pilipinas, no, sa bonsai hobby, no? Okay, ka-bonsai Ken Patrick Kimpo of La Serna, Poblacion, Calibo, Aklan. Hello sir, today is the review and unbox ng unit mo, okay? Today, review and unbox ng unit mo. Ipapakita ko, i-discuss ko, i-demo ko lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman dito sa unit na to. Okay? Then, another ka-Airsoft, Jerome Tulabot. Second time ako magla-live and review demo ng kanyang unit. Unit naman niya ngayon is the SRC Block. SRC Block, what is good and special about the SRC Block? Alam niyo naman, di ba? Premium unit, capable of all types of gas. Okay? Then, another premium unit ngayon, pair of CSA Shadow. Okay, dalawa yan. Isang orange yun yung pinaka-top of the line sa panahon natin ngayon. Then, isang original, yung blue grip. Ito yung unang-unang nilabas sa Shadow 2. And what is good and special about this original, i-discuss ko mamaya. Kung ano yung pinagkaiba nila, no? I-discuss ko yan mamaya. May special kasi rito eh, na in-upgrade kami. Alam nyo na yun, no? Pero, hayaan nyo muna akong i-suspense ko, no? Hayaan nyo muna kung wag munang ilantad, no? Mamaya magkakaalaman yan, okay? Good afternoon sa lahat, Bigman, Airsoft, Pinas. Sabayan po tayong napapanood sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel, syempre, no? Ngayon mga Airsoft, let's start the review and unbox of the unit. But before that, meron lang konting question dito, no? Bigman, Bigman, totoo bang hindi nilalagyan ng lubrication or greasing or silicone oil ang isang rifle? Totoo bang hindi nilalagyan? Actually, nilalagyan, no? Nilalagyan. Ngayon, may bali-balita, merong mari-marites, may-chismis na hindi daw dapat nilalagyan. Pero ako, mas susundin ko pa rin yung pinayo ng manufacturer, no? Yung pinayo ng Lonex, yung ipinayo ng GNG, yung ipinayo ng King Arms, yung ipinayo ng SRC, kesa dun sa ipinapayo ng mga taong hindi naman nakakaalam, no? Masusundin ko pa yung advice ng engineer na gumawa ng mga unit na to, kesa yung advice ng tindero ng mangga na tingi-tingi doon sa palengke. Okay?
masusundin ko yung engineer na gumawa nito kaysa dun sa advice ng nagtitinda ng barbecue doon sa palengke. Okay? In short, no, hindi verbatim 'yun, hindi literal 'yun, no. In short, mas susundin natin dapat yung nagsalita na may kredibilidad, no. Sila yung gumawa sila yung nag-design 'di ba? Pag sinabi ng Mitsubishi, pag sinabi ng Toyota, pag sinabi ng Ford, every 5,000 mileage magche-change oil tayo. So be it. Sundin natin. 'Di ba? Kasi sinabi nila 'yun 'di ba? Mapapagastos na tayo. Kung mapapagastos tayo, malamang naman hindi ka bibili ng Ford kung wala kang pera, 'di ba? Kung nire-require 'yon as part of the maintenance, sundin natin. Wag natin kokontrahin, 'di ba? Pag sinabi, halimbawa sa bonsai natin, no? Sa bonsai, no? Speaking of the bonsai, no? Pag sinabi sa bonsai natin, okay, pag nag-setback ka, nag-cutback ka, mas maganda kung lalagyan mo ng cut paste. Di sundin natin, di ba? Maglagay tayo ng cut paste kasi kaya nila sinabi yon, proven and tested nila yon, di ba? Hindi naman sila magsasabi na lagyan mo ng cut paste kung wala naman silang basihan na may silbi pala yung cut paste, di ba? Cut paste, mga ka-airsoft, no? Yun yung ginagamit namin para pag nag-setback ng puno, nagputol ng puno, hindi umatras man siya, hindi ganun kalaki, or mapigilan yung pag-atras, no? Or yung pagkabulok ng part na pinutol. Kumbaga, magtutuloy pa rin siya. Pasensya na, no? Alam ko medyo naiwagan yung mga ka-airsoft. Ba't nagdi-discuss ka ng bonsai? Kaya ako nagdi-discuss ng bonsai kasi ka-bonsai ko rin yung bumili nito, si Sir Ken Kimpo. Advance happy birthday sa'yo, boss, no? Grabe to si boss, no? Actually, hindi ako ganito magbigay ng freebies. Hindi ako ganito kadami magbigay ng freebies, no? Pero dahil nga ka-bonsai ko, syempre, pag mga ka-bonsai natin or ka-motor natin, ka-big bike natin, di ba? Syempre, merong special na parte sa ating puso yan. Di ba? Kaya hanggat maaari, kung kaya rin lang natin ibigay yung request niya, binibigay natin, no? Kahit ako nahiwagaan ako sa sarili ko, Bakit binigay ko yung andaming freebies ngayon, no? Pengi ako battery charger upgraded. Okay, anyway, no? Ayun. Yung tanong, dapat ba nilalagyan? Sabi kasi nung iba, hindi raw dapat nilalagyan. Kasi mawawalan raw ng direction yung bala. Kasi malalagyan daw ng langis. Ipagpalagay na natin, totoo yung sinabi mo. Ilang bala ba ang puputok na walang direction? Di ba? Pag-isipan mo to, Pag-isipan mo to. Ikaw na nagsasabing hindi dapat ini-sprayan ng inner barrel, hindi dapat ini-sprayan ang half-up rubber or ang half-up chamber. Okay, pag-isipan mo to. Sige, nilagyan natin ng langis. Psst. Okay, sabihin na natin 5 bala, 10 bala, walang direction. So be it. Kung ang kapalit naman nun ay tatagal yung unit mo, kung ang kapalit naman nun nung 10 walang direction pagkatapos mo mag-spray ay kung ang pagtagal ng half-up chamber mo, pagtagal ng half-up rubber mo, pagtagal ng inner barrel mo, hahayaan ko ng kahit 50 bala pa ang walang direction. Kung tatagal naman yung internals ko. Isip. Huwag isip negosyante lagi, no? Huwag tayong isip negosyante lagi. Dapat, ang pag-iisip natin, yung sarili mo, ilalagay mo bilang isang player. Pag yung sarili mo, nilagay mo bilang isang negosyante, ang gagawin mo palagi, yung kung paano ka magkakapera dun sa binebenta mo. Okay? Ang gawin mo, yung pag-iisip mo bilang isang player, bilang isang user, end user. Pag ganun ang mindsetting mo, ang iisipin mo lagi kung paano mapapatagal yung unit mo. Kung paano hindi masisira. 'Di ba? Yun ang itatawid mo sa mga customer mo. Pero pag ang utak mo lagi, negosyante, utak mo lagi, pera, wala ka nang gagawin. Lahat ng client mo ipapasubo mo sa gastos. Okay? Kasi mga ka-airsoft kinontra ko no, sabi,
hindi raw dapat nag-i-spray sa inner barrel, sa half-up chamber. Hindi raw dapat binabasa ng langis ang half-up chamber, ang half-up rubber. Grabe. Ang hirap na lang makipagtalo. Pag ang kausap mo bobo, nakakabobo. Pag ang kausap mo tanga, pwede kang mahawa. Pero surround yourself, no? Surround yourself ng mga taong matatalino, ng mga taong businessman, ng mga taong mapag-alaga, no? Dun sa environment nila. Believe me, after ilang days, ilang buwan, ang mindset mo, yung mindset na nung mga tao na yun, no? Pero if you surround yourself with the toxic people, if you surround yourself with lasengo, addict, rapist, believe me, weeks from now, rapist ka na rin. Weeks from now, addict ka na rin, no? Pero if you surround yourself with a positive vibes person, mas magaganda yung ano mo. Mas hindi kayo mag-aaway ng misis mo kasi nakikita ng misis mo good vibes, 'di ba? Pero nakikita ng misis mo matatalino yung kaharap mong tao. So, yung vibes mo mabubuhat nun. Doon ka mapapagaya kasi yun ang mga friends mo eh, no? Pero kung friends mo rapist, rugby boy, baka 1 week lang nagra-rugby ka na rin. Di ba? Ganon. Sabi, hindi raw dapat nilalangisan. Sige, pagpalagay na natin, hindi dapat nilalangisan. Paano? Antayin na lang natin masira. Tapos gastos. Di ba? Pag-isipan mo yun. Or, hayaan na natin mawalan ng direction yung bala dahil nabasa ng langis. Ilang bala ba naman yun? 5, 10, ipagpalagay mo ng 20, kahit ipagpalagay mo ng 50 bala na walang direction. Kung ang kapalit naman nun, yung unit mo tatagal, so be it. Okay? Yun lang. Hindi ko na gano'n papalawigin. Baka may masabi pa tayong ikakasakit ng loob nila. Okay na? Maraming kumukontra sa atin eh. Sa totoo lang. Maraming kumukontra pero hindi na natin dapat patulan eh. Sa totoo lang, yung iba pinapalampas ko na lang. Bakit? Wala namang mga napatunayan. Kumukontra sa'yo, tambay. Kumukontra sa'yo, palamunin. Di ba? Kumukontra sa'yo, marites. Meron bang kumontra sa'yong politiko? Senator Cheese na customer natin, kumontra ba sa'yo? Di ba? Senator Ralph Recto, kumontra ba sa'yo? Di ba? Yung mga taga-Office of the Senate, kumontra ba sila? Yung mga doktor, attorney, police, na customer natin, kumontra ba sila? Hindi sila kumukontra kasi hindi sila nambabash kasi kasi wala na silang oras dun. Ikaw na tao ka, kaya ka nambabash kasi bakit? Kasi yun lang ang alam mo, yun lang ang kaya mo, di ba? Ang tanong ko sa iyo, ano bang napatunayan mo sa mundo ng airsoft? Matalino ka sa mundo ng airsoft? Alam mo lahat sa mundo ng airsoft? Nasaan yung talino mo? Di mag-vlog ka? Mag-vlog ka, kontrahin mo, ilabas mo yung account mo, 'di ba? Kaya dito sa page natin, pag ikaw may profile picture ka, meron kang matinong account, your opinion is very kumbaga katanggap-tanggap yung opinion mo, 'di ba? Halimbawa, nagsasuggest ka sa akin, Big Man, dapat ganito. Kung ang gamit mo pang suggest real account, valid yun. Pero kung nagsasuggest ka tapos ang gamit mong account, dummy account, block ka. Di ba? Wala kami pakialam sa'yo. Kaya nga ang motto ng Big Man, di ba? Sa mga taong naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naniniwala, wala akong pakialam, sabi ko, di ba? Yan. Yun, no? Kaya, pag mga basher, make sure na nambabash ka, real account ang gamit mo. Ibig sabihin, pag real account ang gamit mo, yung bayag mo, bit-bit mo. Di ba? Yung bayag mo, bit-bit mo. Mahirap, bash ka ng keyboard warrior ka. Nasaan ang bayag mo? Gamit mo, dummy account. Di ba?
Yan. Ano lang, no? Hindi mainit ang ulo natin at nakapag-maintenance na tayo, no? Ganito lang talaga tayo, no? Normal natin to. Yung mga bago dyan sa vlog, tapos nahihiwagaan, bakit ganon? Check all my vlogs, ganyan lang talaga. Dire-diretso lang magsalita, at saka walang paligoy-ligoy. Sabi ko sa inyo, dito sa Bigma, wala tayong oras sa bolahan, no? Hindi natin forte yung mambola rito. Hindi natin forte yung manira, ay manuyo, no? Manuyo ng buyer, manuyo ng tao. Bili ka na yan, bagay sa yan. Hindi natin forte yung gano'n, no? O sa tingin natin, hindi fit yung isang tao para magka-airsoft, tinatanggihan natin. Bili ka na lang sa iba, sir. Or, sir, bili ka na lang dun sa iba nung hinahanap mo na yan para at least tayo, friends tayo. Ganon, di ba? Kasi, bibili ka ng China. Bibili ka sa amin ng China, pipilitin mo na China ang gusto mo. Bandang huli, yung unit mo sira lagi. Sasama lang loob mo sa akin, di ba? Baka magbitaw ka pa ng words na masasakit, na hindi tama. Siyempre, sasagutin kita. Ikaw ang nag-insist ng China, di ba? Siyempre, sasagutin kita. So, sunod na, magkakasama na tayo ng loob. Pero kung sinabi ko sa iyo na, sir, sa iba ka na lang bumili, sinunod mo, doon ka bumili. Ngayon, laging sira yung unit mo, babalik ka sa akin. Bandang huli, magkaibigan pa tayo. Kasi, yung unit na binili mo sa iba na palaging sira, lagi kong ginagawa. Di ba? Ganyan. Ang unit kasi na China talaga, design yan para hindi tumagal, no? Walang China unit na na kayang tumapat, kayang tumayo laban sa mga matitinding unit like GNG, Glonex, King Arms, 'di ba? SRC, Crytac, 'di ba? VFC. Hindi nila kayang tumayo, hindi nila kayang pumalag kahit anong gawin natin doon, no? Minsan nga yung China unit naka-display na lang, 'di ba? Pagkagamit mo sira pa. Naka-display na lang 'yun, ha. Napakadalang mo na lang gamitin, 'di ba? 'Yun ang pinakamasakit na part doon. Napakadalang mo na nga lang gamitin, sira pa. No? Okay, so isa-isayin natin ang freebies ng ating ka-airsoft na ngayon ay magse-celebrate ng kanyang birthday. Shoutout Ken Patrick Kimpo of Kalibo, Aklan, no? Normally ang freebies namin gun bag, battery charger, bala. Yun lang, no? Pero ito, medyo may pagka-spoiled kasi ka-airsoft ko, syempre, gun bag, okay? Syempre, bibigyan pa rin natin ng tactical gloves. Ano pa ba yung ano ko? Yung, pengi akong gloves. Syempre, part of the previous yan, no? Bibigyan natin ng tactical gloves, tsaka, hindi, tumanggi na nga pala siya sa gloves and mask. Palitan na lang daw, okay? So, sorry, sige. Ngayon, bibigyan na lang natin ng vertical grip, okay? Ayan, bag, 0.20 grams na bala, 0.25, at saka bibigyan natin siya ng special natin na bala, yung 0.30 grams natin na polish BBs, okay? 0.30 grams polish BBs, biruin mo. Yan pa lang, panalong-panalo ka na. Vertical grip, lowering na spring, upgrading na spring, battery, charger, at yung pinaka-request niya. Ano ba yon? Yung camera mount, no? Yung action camera mount, which is, kung bibilin mo to is aabot ng nasa 1,500. Itong mount na to, Original to, hindi to yung mount na mga pipitsuging mount, no? This is a CNC aluminum na mount para sa mga action cam. Action cam like GoPro, di ba? Yan, yan. Okay? CNC aluminum mount. Complete na yan, no? Complete with screws and the mount itself and the quick release, no? Etc. So, ayan. Para sa ka-airsoft natin, syempre, Ken Kimpo of Poblacion, Kalibo, Aklan. Then, yun, second na unit ng ating ka-airsoft, Jerome Tulabot of Angeles, Pampanga, the SRC block. Okay? Plus, Alvin Panyes, Arinay, La Union. Okay, dalawang unit ng CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2, blue and the orange grip. Okay? So, unahin na natin kagad yung Shadow 2. What good and special about the Shadow 2? Premium unit to. When I say premium unit, capable siya of 12, 14 kg,
and the CO2. Okay? So, dalawang unit to. This one is the original. The original, when I say original, ito yung unang nilabas. Okay? Paano ba sabihin to? Original. Hindi naman sa walang upgrade, no? Pero hindi, merong word best word to describe all original na napapalag na. Ayan na. Hindi ko maano yung exact nasa dulo na ng dila ko no. Papalag na siya. Pwede na siya. Pwede na. Okay? Pero biglang dumating yung mga newer version ng Shadow. Ito nga, si Shadow 2 Orange, no? Lahat ng upgrade na wala rito is nandito sa Shadow 2 Orange. Okay? Ngayon, itong original na Shadow is normally yung number 1 na upgrade na ginagawa. Normally hindi siya naka-fix outer barrel. Normally naka-outer barrel, naka-ordinary barrel lang siya. Which is may kalog. Look, suyong muna ako. Lucas, original Shadow dyan. Pengi lang muna ako. Yung original yan hindi gray Yan. Yung original nito, hindi naman talaga naka-fix barrel. Papakita ko sa inyo yan. Para at least meron kayong may idea kayo yan. Okay, no? Ito yung original. Ayan, Ayan, original yan. Yan. Yan, Hindi siya naka-fix outer barrel, no? Ayan, Pero wag ka, ang Shadow, naka-fix, kahit hindi siya naka-fix outer barrel, napakaganda ng performance niya. Kahit hindi naka-fix outer barrel, what more kung naka-fix outer barrel, di ba? Talagang matindi siya. Okay, ayan, Ayan. Hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? Pero, itong unit na to is ni-request ng ating bossing. Ito na. Itong unit na to is ini-request niya. Kinonvert na natin into a fixed outer barrel. Ayan na. Wala na siyang kalog. Okay. Wala nang kalog, naka-fix na, wala nang clearance. Ayan, Kahit ano gawin ko, hindi na siya, hindi na kumakalog. Naka-convert na, naka-fix outer barrel na. Okay? Bagay na nandito talaga sa orange. Okay, ito kasi naka-stainless steel fixed outer barrel. Diba? Stainless yan. Fixed outer barrel. Okay? Lahat ng upgrade na nandito, half rubber, stainless steel barrel guide, ano pa ba to? Itong rod na to, stainless steel din. CNC aluminum grip. Ito rin naman CNC rin to CNC rin to, blue grip nga lang. Okay? Ang pinaka malupit dito is yung fixed outer barrel. Palagi naman talaga tignan mo yung unit mo kung naka-fixed outer barrel. Malamang sa malamang hindi. Kumakalog yan. Pag yung unit binili mo kay Big Man, naka-fix outer barrel yan. Hindi kumakalog yung barrel. Pero pag sa iba mo binili, hindi naka-fix outer barrel yan. Again minsan kinontra na yan. Wala raw kwenta yung fix outer barrel. Who you? Who you? Para sabihin na walang kwenta yung fix outer barrel. Okay? Bago ka magsasalita ng bagay na hindi ka sigurado, kumalap ka muna ng mga ipangsusuporta mo dun sa claim mo. Di ba? Kumalap ka muna. Ibig sabihin, humanap ka. Wala ka naman mahanap kasi ikaw lang naman yung nagsabi na walang kwenta ang fixed outer barrel. Di ba? Ikaw lang naman nagsabi nun At, ang fixed outer barrel, hindi minamighty band. Hindi tulad ng ginagawa ng iba, minamighty band.
Ngayon, binaitiban nila. Ayun, napahamak. No? Hindi kami gumagamit ng pandikit or any sa pagpipix outer barrel. We are doing it the right way. Di ba? To replace the barrel. Okay? Eh, yung iba, ginaya yung fix outer barrel ng Big Man, dinidikit nila ng mighty band. Hindi po ganon. Hindi po ganon, no? Sa lakas ng recoil ng barrel, hindi uubra yung mighty band. Bibitaw at bibitaw. Bibitaw at bibitaw. Yan, natatawa na lang ako para lang makagaya, para lang makasabay. Nag-invento sila, yun nga, nilalagyan nila ng ng mighty band, which is hindi ganun yung tama, no? Saan na ba tayo? Okay. No? So ngayon, this is the Shadow 2 Orange. Lahat ng upgrade na nawala dun sa blue is nandito. Pero itong blue na to is in-upgrade natin into a fixed outer barrel. Okay? So this unit is equipped, is capable of 3 types of gas, no? 12 kg, 14 kg, and CO2. Ngayon, test fire natin yung unit para masarap, no? Number 1, syempre, the magazine, no? Lagyan natin silicone oil, press the valve. Okay. Then, lagyan rin natin rito sa ilalim. Okay. After that, sa unit, syempre, importante. Kasa natin, then lagyan natin yung nozzle. Okay. Then, release. Then, rest. Okay, kuha tayo ng gas ngayon. 12 kg, 14 kg, pwede. Pero gagamit na lang muna ako ng 12 kg. Testing lang naman. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang, ha. Yung 2 seconds na nilagay natin, tignan natin kung pang ilang bala siya, no? Kasi naiiwagaan yung iba eh. 2 seconds, Big Man. Sabi niya gano'n. Bakit ako yung unit ko nilalagyan ko 7 seconds? Minsan pa nga 10 seconds. Bakit sa'yo 2 seconds lang? Ewan ko lang. Hindi. Yung unit kasi namin naka fine tuning, nakatono. Pag yung unit mo hindi nakatono, malakas siya sa gas. Okay? Hatak pababa. Put your right thumb here. Then dito isushoot yung bala. Ngayon, press natin. Pump lang. Gusto ko, punuin ako ng gusto ng bala. Ha? Punuin natin ng gusto. Tingnan natin kung maipafire niya lahat yung punong-puno. Okay. Punong-puno ng bala, no? Pasok sa unit. Kasa. Lucas, ready to fire. Antigo ba, boss man? Sabi ni Ivy de Guzman. Okay, Job Malayari Production. Idol, paano naman ako? Job Malayari Production, okay. Okay, sige, fire na. Taiwan and Japan made lang dapat. Good day, Boss Bingo. Ano maganda na piso, budget meal lang. Okay, Jerome, no? Kalog, ne? Imposible yan sinasabi mo, sir, no? Imposible yan. Walang magandang budget meal. No? Walang mumurahing maganda. Lahat ng maganda, merong kaukulang presyo, may katapat na presyo. Di ba? Bakit ang Toyota tumatagal? Kasi hindi siya mumurahin. 'Di ba? Bakit ang Mitsubishi tumatagal? 20 years umaabot yung sasakyan. Kasi hindi siya mumurahin, hindi siya pipitsugin. Hindi siya budget meal. May kaukulang presyo. Magkano ang pick up ngayon na top of the line ng Toyota? Nasa 1.8, nasa 2 million. Magkano ang top of the line ni Mitsubishi? Nasa 1.9, nasa 2 million, 'di ba? Up to 2 million. Magkano ang top of the line ni Isuzu, 'di ba? Nasa 1.7, nasa 1.8 million, 'di ba? Ni Nissan, 'di ba? Pero subukan mong bumili ka ng mga China na unit, 'di ba? Mga nasa magkano lang siya? Nasa 900 or 1.1 million. Ang tanong, ilang buwan ilang taon tatagal? 'Di ba? Ibilad mo sa araw, wala kang garahe, ibilad mo sa araw, pansinin mo yung headlights, pansinin mo yung taillights, naninilaw, nagka-crack. 'Di ba?
Pero yung Mitsubishi, yung Toyota, yung Honda, ibilad mo sa araw. Kahit wala kang garahe, yung headlight, yung tail lights, hindi nagka-crack, hindi lumulutong. 'Di ba? Pansinin mo, ibilad mo sa ulan araw yung sasakyan mong China. Yung mga ilalim kinakalawang. 'Di ba? Yung Fortuner mo na binili mo, bilad mo ulan araw. Sa mga condo, walang mga covered parking. Most of the condos here in Manila, walang covered parking. Awa naman ng Diyos, 6 na taon na yung Fortuner na nakabilad. Wala pang kalawang. Di ba? Yan yun, no? Walang maganda na mumurahin. Kumbaga, ganito yan. Sa fairy tale lang nangyayari yon, no? Yung macho na, guwapo na, knights in a shining armor. 'Di ba? Sa fairy tale lang yun. 'Di ba? Sa totoong buhay, wala nun. May kaakibat na presyo yung bagay na maganda. Okay? Pasensya ka na, no? Hindi mo maririnig sa bibig ko yung gusto mong marinig. No? Kasi, maririnig mo sa bibig ko yung tama, hindi yung pambobola, no? Gusto mong ligawan yung mga artista, gusto mong ligawan si Ivana Alawi, gusto mong ligawan si Pia Wursbach, gusto mong ligawan si Rob Ginto, mamumuhunan ka. Sa fairy tale lang yun nangyayari, yung palaka at saka yung prinsesa nagkakatuluyan. Sa fairy tale lang yun, katang-isip lang. Di ba? Sa fairy tale lang nangyayari yung tipaklong at saka yung prinsesa nagkatuluyan. Boss, gising! Nasa totoong mundo tayo. Walang magandang mura. Okay? So, nag-fire tayo ng full rounds sa 2 seconds. Tignan ulit natin kung ano pa, kung makakapag-fire pa tayo, no? Kung may laman pa. Kasi yung unit na binili ko sa iba, ano lang nilalagyan ko 10 seconds. Hindi pa siya makaubos ng isang buong magazine. 10 seconds na. Bakit sa iyo, Big Man, 2 seconds lang? Pangalawang puno-puno na yan. Okay? Tignan natin. Malay mo, nagsisinungaling ako. Di ba? Release. Firing. Open bolt. Pangalawa na yan, ha? Pangalawang full rounds. Lagyan ulit natin. Parang masaya. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Walang magandang mura. Ano ba yung mga pinakamura? Pinakamura yung mga bagay na mga pinakawalang kwenta. Pasensya ka na, hindi mo narinig sa bibig ko yung gusto mong marinig. Dahil ang narinig mo sa bibig ko, yung realidad, yung katotohanan. Kung ano yung totoo. Pasensya na, no? Hindi ko kayang mambola, hindi ko kayang manloko. Magsasabi lang ako ng totoo. Tinanong mo ko, sumagot ako. Okay? Kaya ulit tayong bahala. Okay, abali ano yun full round yun, di ba? Full round yun, 2 seconds of gas Tingnan natin ulit, baka kayanin ulit yung full rounds. Firing. Three full rounds. Damn! Sabi nga nila, di ba? 3 full rounds, 2 seconds. Ano ka ba namang unit ka? Kumonsumo ka naman ng gas? Di ba? Yung unit na binili ko dun sa iba nakaka 10 seconds na ako Nanlalata na siya bago pa man din maubos Bakit yung ginagamit mo, Big Man? 2 seconds? Ano? Lagyan pa natin. Wag, masyado mabubugbog naman yung unit ng ating ka-airsoft, no?
Pero, huwag na natin lagyan bala. Oh. Tatlong full rounds, diba? Oh. Kaya pa eh. Sige, pagbigyan na natin. 2 seconds, tignan natin kung aabot ng 4 na full rounds, ha. Tignan natin. Hindi ko na gano'ng pinuno. Pero malay nyo. Ay, nag-double cock ako. Fighting! Grabe! Mukhang aabot! Yun, nabitin na. So, sabihin na natin 3.5 full rounds of BBs. Diba? Panalong panalo. Diba? Nilagyan kong konti lang para iputok natin yung natira, no? Kasi hindi pwedeng may tira. Firing. Okay. Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, bago itabi yung unit, make sure wala lamang bala at wala lamang hangin. Press it. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, isa sa unit ng ating ka-airsoft, Alvin Pañez of Aringay, La Union, the CC Shadow original. Then, the CC Shadow 2, yung orange grip. What is good and special about this? Nasasabi ko na, oh by the way, full steel ang mga Shadow. Full steel. Ibig sabihin, bakal talaga. Iba yung metal, no? Metal, maraming metal. Alloy, brass, stainless, bakal, nickel, di ba? Zinc, mga metal lahat yan. Isa sa klase ng metal, yung bakal. Kaya ito, bakal to. Okay? So, let's begin. Lagay tayo ng gas. Ay, silicone oil pala muna. Okay, then, lagay tayo ng gas, ha? Upside down, then, 1, 2 seconds, full. Okay, then, gas natin to. Ay, oil natin. Nozzle. Okay, then release, then rest. Lagyan natin to, ha. Ang sarap ng 2 seconds, no? Yung gas mo, yung isang canister mo ng gas, ang layo ng maaabot, no? Ang tagal, ang dami. Pasok, pasa. Ready to fire. Firing! Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Unit natin kay Airsoft, dalawa to. Isang orange, isang original, going sa Aringay, La Union, Norte yan. Pasingawin kung matagal hindi gagamitin. Dami, oh. Baka mga sobra-sobra sa isang full rounds pa yun. Sayang. Okay, unit nga. The CC Shadow 2. Look. 4-pack. Pila mo sa packaging sheet. Okay, next unit natin. Unit ng airsoft natin. No? Jerome Tulabot. Okay, Angeles, Pampanga. The SRC Black. What is good and special about this unit pa rin? Premium pa rin to. Okay, premium na budget meal na matatawag. Capable ng 12, 14, and CO2. Okay? Plain and simple, walang ganong BS, walang ganong abubot, bomber sight, optic sight. Ganda. Plain. Walang magwell, walang ganong bling-bling, no? Pero solid ang performance. Okay? Hindi ko na ganong patatagal. Let's begin. Lagay tayong powered by AHI Kappa, maximum of 27 rounds. Okay? Lagay tayo ng silicone oil, then silicone oil sa baba. Then sa unit, kasa natin. Lagay tayo dito sa slide stopper. Then, lagay tayo dun sa nozzle. Okay. Then, release. Then, rest. Ngayon, lagay tayo ng gas. Ganun pa rin. 1 to 2 seconds. 12 kg, 14 kg, CO2. Lagay tayo ng 14 kg. Upside down, press down. 1, 2 seconds. Okay na? Then, lagay tayong bala. Hatak pababa. Punuin natin gusto.
Mga airsoft, kaya ako kinakalog para yung bala umalign. Para walang bungi, no? Para solid na solid ayun, no? Punong-puno, 27 rounds. Pasok na pasok. Pasok, pasa. Ready to fire. Meron siyang beaver tail. Press mo lang para mag-fire. Meron siyang safe, ambi. Hatak-hatak lang, kawit-kawit. Okay? Ngayon, pag ready ka na mag-fire, release mo na. Firing! Sarap! Open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yung mga nakakaintindi sa barel, magugulat doon. Mapapataas yung mga kilay. Big man, ba't ang bilis ng cycle? Bakit ang bilis niyan? Oh, di ba? Ang bilis yung cycle di ba? Caliber 45 to, parang ginawa ko 9mm. Di ba? Bakit ang bilis? Kasi po, naka-trigger job, naka-fine tuning. Okay? Yun yung difference ng baril namin sa baril ng iba, no? Yung sa amin kasi, dumadaan sa mga quality check. Sa trigger job, maintenance, fine tuning. Yung sa baril ng iba, hindi. And I'm 100% sure of that. Okay? Pag hindi na gagamitin, release mo yung hangin. Make sure wala lamang hangin. Okay, then, make sure wala lamang bala. Okay? Unit na ito, unit natin kay Airsoft, Jerome Tulabot of Angeles, Pampanga. Okay, look. For packing and for shipping dyan. Dun. Okay, now, for the main event. Sabi mo muna itong mga stand ng pistol. Okay, for the main event, no? I hope that you have time, no, sir. Hindi. Yung doon yan, yung ano, SRC, for shipping yan. For shipping. Binox mo pa? For shipping yan, doon yan. No? Okay, I hope na Sir Ken Patrick Kim po, ka-bonsai, ka-airsoft ko, sana meron kang oras panoorin ito para para alam mo yung gagawin dito sa unit mo, okay? Guys, what I'm holding right now is my favorite brand and favorite unit. Wala na to. Actually, ubos na to. Paubos na to. Wala na to. Wala na rin ako maibibigay kahit may pambili ka. Wala na ako maisusubo sa'yo. Okay? The Lonex L4 PRO1. What is good and special about the Lonex L4 PRO1? Isa to sa mga ginugusto ng mga pro, ginojos ng mga pro. Bakit? 4 na beses nang masisira yung unit mo na branded, hindi pa masisira ang gearbox nito. Okay? 2 beses ka na nagpapalit ng ENC na Supreme na gearbox mo, hindi ka pa magpapalit ng gearbox nito. Ganong katibay ito. Yung unit ko na ganito, 22 years old na. Okay? What is good and special about this? Hindi maluluma. Because hard polymer ang panglabas niya. Okay? Ang pangloob niya, lahat premium parts. Ang motor niya, A1 motor. Kaya niyang pumiga ng spring up to 155. Okay? And what is special and good about this unit, hindi mo kailangan ng gunsmith sa tabi mo para i-upgrade at i-downgrade to. Okay? Alisin natin to. Adjustable yan, ha. Press lang para ma-adjust. Para maalis to, hatakin, then slide. Dahil nandito nakalagay ang spring niya. Gagamit ka lang ng Allen wrench para mabaklas siya. Then, bubunutin mo to, lalabas na yung spring. Okay? Then, sa pagbalik, ibalik mo lang, good to go na siya ulit. Okay? Yung mga ibang unit, ang meron lang naman talagang quick change spring,
Yung mga premium unit, yung mga high-end like King Arms, like SRC, di ba? Yan, mga premium yan. Yung mga spring yan is quick change na tinatawag, no? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magbaklas. Dito pa lang maia-access mo na. Okay? Bagay na kine-claim din ng iba na brand. Quick change din kami. Oo, quick change. Eh, ba't binubuksan? Dapat, came from the word itself, quick, mabilis, quick change. Pag babubuksan mo yung unit, quick ba yun? Hindi quick yun. Diba? Hindi quick yun. Palibasa kasi itong mga Chinese, niloloko tayo. Ang akala nitong mga China, bobo tayo mga Pilipino, diba? Pero mong sabihin nila na yung unit nila is quick change na rin. Paano mo nasabing quick change kung kailangan natin buksan yung unit? Diba? Kung quick change yung unit mo na China, ano pa to? Sabi ni Neolonix na US, quick change sila. Kung quick change yung unit mong China, tapos kailangan buksan, anong tawag dito? Sa hindi mo na kailangang buksan, super mega quick change? Di ba? Mega super duper quick change? Ganun ba ang tawag dito? Hindi quick change yung mga China nyo. Di ba? Hindi quick change yan, conventional yan. Kailangan mong baklasin, kailangan mong i-dismantle ang receiver, kailangan mo siyang baliin, di ba? Para mapalitan mo yung spring. Hindi siya quick change. Di ba? Ang hirap naman mini-mislead ng mga China yung mga Pinoy Kasi nasanay sila na yung mga Pinoy bobo. Nasanay sila na yung mga Pinoy tanga. May mga Pinoy na matatalino. Hindi ka makakalusot, di ba? Kasi sabi mo, quick change ka. Pero bakit kailangan buksan mo pa? Ano pa to? Ito talagang quick change. May alin ba tayong kasa dito? Oh. Ito talaga ang tunay na quick change, di ba? Hindi kasi. Yung alin natin kasi na dilaw, nandun sa labas no? O yun, pasensya na kayo Pero, as much as I want, gusto ko talagang buksan. Kaya lang, yung Allen wrench namin na pangkalas dito is nandun sa labas. No? Babaklasin mo lang tong pula na to, iikot mo lang, ikot. Then, dahan-dahan, baka tumalsik yung spring, lalabas na yan. Okay? Ngayon, palitan mo lang yung spring. Ayan, no? May free kasing spring to Downgrading spring at saka upgrading spring. Okay. May spring, so napakadaling i-upgrade at saka i-downgrade. Okay? Pero yun nga, wala ako rito wala rito yung tools ko. I'm very very sorry, no? As much as I want gusto talaga i-upgrade, ipakita, kaya lang wala rito no? Okay, so balik natin to. Para maalis mo to, kasi dito nilalagay yung battery. This is the compartment. Press mo lang to. Press and press magkabila. Bubunot tong rubber. Then the cover. Remove the cover. Okay? Balik ko lang pala muna. Babalik ko muna. Okay. What is good and special about this? Gusto mo siyang pahinain? Pwede. Gusto mo siyang palakasin? Pwede. Okay? So, lagay natin. Battery, LiPoly. One upgraded LiPoly battery ang kasama. Battery may lifespan na 2 years. After 2 years, mabilis na siya mag-lobat. Yun lang yung lifespan niya. Palit ka na ng battery. Okay? Kaya hindi rin advisable na magbili ka ng extra battery. Kasi ang mangyayari, hindi mo ma-maximize yung paggamit dito. Okay? One full charge is equivalent to 300 rounds. By the way, nakalimutan ko, no? Yung Lonex, ang kasama niyang stock magazine is plastic. Plastic only. Okay? Ngayon, hindi ko na tinanong si sir kung gusto niyang i-upgrade. Malamang sa malamang naman, ang sagot niya, oo.
So, pinalitan ko ng metal na magazine. Okay? 300 rounds versus plastic 250 rounds only lang yata. Okay? So, pinalitan natin. Hindi ko na tinanong kung, ayan, plastic yan. While this one, meron ka ba magnet? Asan yung mga magnet? While this one is a metal magazine. Okay? This one is a plastic magazine. And a metal magazine. Okay? So, hindi ko na kinonsulta, hindi ko na hiningi yung ano ni sir, opinion niya. Most probably na naman, sa tinanong ko, gusto mo bang i-upgrade ng libre into a metal magazine, wala kang babayaran. Sa tinanong kung dumating na stock nito, nasa 50, so meron na lang dalawa rito, the display and itong unit na to. Last two na lang, no? Sa tinanong ko, lahat na po, 50 unit dumating, so nakapagtanong na ako ng 48, pang 49 to. Doon sa 48 na tinanong ko, yes, upgrade sila ng libre. Okay? So, hindi ko na tinanong si boss. Okay, one full charge of the battery is good for 10 magazine na 300 rounds. Okay? So, open lang sa taas, sa ibabaw. Buhos lang tayo ng bala. Hindi natin kailangan na reloader. Okay, then, close natin pag puno na. Tapos, may gear sa ilalim, kung tawagin. Kamot. Kinakamot para maipanik yung mga bibis na kailangan. Maipila, sabi nga, di ba? Okay, kamot lang ang kamot. The more na kumakamot ka, the more chances of winning. De, joke lang. The more na kumakamot ka, the more na mas marami yung naipipila niyang bala, mas marami yung maisusubo niyang bala doon sa unit mo. Okay? Ayan. Okay, after that, so, ready na, no? Ay, lagay muna pala natin yung battery, sorry. Battery, pasok lang natin. Okay, then plug mo lang. Then, balik mo na yung mga takip niya. Secure all the wire, no? Secure all the wire para hindi mag-grounded, para hindi mabalatan, okay? Pag naging grounded yung unit mo, mas mahirap, no? Okay, secure mo all the wire, then ibalik mo yung cover. Baliktad pala ako. Okay, then ibalik mo yung rubber sa likod. Good to go. Okay, adjust. Bahala ka. Kung anong gusto mong haba. Ang rear side na tataas, nabababa. Press mo lang kung gusto mong i-fold. Okay, then kung gagamitin mo, taas mo lang. Okay, firing! Single fire! Ay, sorry. Napaka-excited ko. Okay, the magazine, pasok. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Single fire. Rapid fire. Umiiyak. Grabe. Grabe si Lonex. O, Lucas. Firing. Grabe talaga, Lonex. Na-miss ko yung putok. Sige, firing. Rapid fire. Oh, wala ng battery. Naglobat ka kagad. Pengi ako ng battery ni sir. Kailangan ma-erase natin eh. Yan. Sige. Sensya na. Charge mo nga muna yung battery natin na yan. Okay, ubusin muna natin single. Then, okay. Pag tapos ka na maglaro, always clear the, remove the magazine. Okay. Then, clear the chamber. After you clear the chamber, rest the spring. Lagay mo sa rapid fire. Press mo ng 1 seconds, mga 4, hindi, mataas ang rate of fire nito eh.
Siguro mga 7 shots yun. Ayun, dami. Ang tagal, oh. Then single. Then safe. Okay? So, ayan na. Ganun yung tamang pag-rest. Yung unit mo, boss, Sir Ken Patrick Kim po, malakas siya sa ngayon, no? Pero eventually, manghihina to kung hindi mo properly maire-rest yung mga spring, no? Kaya, every time na matatapos ka, always, don't forget, rest the spring. Okay? Huwag kakalimutan nyo. Then, yun, balik na natin. Unit to ng ating ka-airsoft, Ken Patrick Kim po of Kalibo, Aklan, no? The Lonex L4 PRO1. Ang pangarap ng lahat pagdating sa rifle, no? Ako, never ko ipagpapalit ng Lonex sa totoo lang, no? Ito ang pinakapangarap ko pagdating sa rifle. At itong unit din na to, no? It is because napaka-komportable niyang gamitin, no? Napakasarap niyang gamitin, napakasarap sa kamay. Okay? So guys, sarap ng tunog. Hehe. Ayun, online pala, Ken Kim po. Okay, sir. Ito, bali, discuss ko lang, no? Again, ha. Hindi na ako nagpaalam sa'yo. Ito kasi yung freebies na, na magazine niya. Nasaan na yan? Ang freebies niya na magazine is plastic only. Hindi na ako nagpaalam sa'yo. In-upgrade ko, free lang, ng metal magazine, no? Yan, upgraded na yan. So, metal magazine, okay? Tapos, upgrading spring, downgrading spring. Yung request mo na CNC aluminum na na action camera mount, ayan, kompleto yan, okay? And hindi ko pwede ikabit kasi baka magkanda-bali rito sa bag eh. Then, vertical grip, wala na kaming angle grip, no? So, vertical grip, syempre, bigay ko pa rin yung yung ayan, battery mo and charger na upgraded. Bibigyan kita ng 0.20 grams na bala, 1 pack din na 0.25. At saka syempre dahil special ka sa akin, ka-bonsai kita, bibigyan kita ng ilang rounds ba yung ganito natin? 2,000 rounds, di ba? 2,000 rounds na 0.30 grams na bala. Polish BBs to. Iba ang lakas ng ordinary 0.30 grams na bala sa 0.30 grams Polish BBs. So, free. Grabe tingnan mo nasa mesa ko lahat free. Then, syempre hindi mawawala yung para secure, safety. Big Man, special edition tactical bag. Okay? Tapos, padala kita ng mga sticker, boss, no? Okay, so, tapos, sana napanood mo yung regarding dun sa sinasabi ko, no? Yung kung paano siya i-upgrade and i-downgrade. Kung hindi mo man napanood, sir, siguro i-replay mo to, no? Itong live natin na to. Doon na i-discuss ko kung paano i-upgrade, i-downgrade. At ito na yung mga gagamitin mo, no? For the rest of your journey into our airsoft, no? Okay? So, ayun. Sir, isang paalala lang, no? Sa ngayon, actually, ang lakas na niya, no? Doon sa tunog pa lang, humihiyaw, ang taas ng rate of fire. Always, bago mo itatabi yung unit, i-re-rest mo palagi yung spring, ha? Kung paano i-rest, i-discuss ko din dito sa vlog ko, no? Kung paano yung proper way ng pagre-rest niya. Okay? Sir Ken Kim po, Patrick Kim po of Kalibo, Aklan. Maraming salamat. Ka-bonsai ko lang siya dati, ngayon ka-airsoft ko na rin siya, no? Sir, just in case, no, na luluwas kayo ng Maynila or somewhere here in the North Luzon or South Luzon, just in case, no, our door is open para sa mga visitors tulad nyo, no? Basta ahead of time, magpasabi ka, Big Man, gusto namin lumuwas, gusto namin tumingin ng bonsai, gusto namin, or may appointment kami sa somewhere here, my doors wide open para sa inyo. Just in case, no, na dadalaw kayo. Para, gusto ko yan para nakakapagpalitan din tayo ng kuro-kuro regarding bonsai techniques, you know, di ba? Okay, mga ka-airsoft, yun lang muna. Salamat po sa ating mga ka-airsoft today, no? Okay, ayun, regalo. Sama mo na regalo kong scope, bossing. Nako! Kim po, papagalitan na ako ni Mrs. Hindi ko naman isasama. Alam mo ba to, ang mahal nito, no? CNC aluminum to, Hindi to ordinary, no? Pasensya ka la. Pero susunod, bawi ako sa'yo, no?
Okay, sa mga ka-airsoft natin, ilang rifle, ilang pistol ba yung kanina? Tatlo, no? Maraming salamat sa inyo, ha. Kanina yan? Alvin Panyes, pair of CC Shadow, Jerome Tulabot, at saka ito, si Sir Ken Patrick Kimpo. Maraming salamat po. Lahat tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po.